na lang na income ang siyang tumataguyod sa ating ekonomiya. So ito mga kabayan, dahil nga po sa tax remittance, nating mga OFW ay patuloy na tinataguyod ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Pero dahil sa korupsyon ng karamihang mga politiko sa ating bansa, ay patuloy itong bumabaksak. Pero dahil nga po sa tax remittance, nating mga OFW sa buong mundo ay patuloy na tumatayo at natataguyod ang ekonomiya ng ating bansa, mga kabayan. Tourism, bagsak. Foreign investments, deficit. Budget, deficit. Tourism, gross domestic product, OFW earnings. Yan ang tatlong tumataguyod sa ating ekonomiya. OFW income na lang po ang natitira. Kaya respetuhin po natin sila at alagaan po natin sila. Pasalamatan po natin sila sa kanilang economic na support sa ating. Ngunit, ang masakit na katotohanan mga kabayan, ang mga OFW ang bumubuhay sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. Pero mga OFW din ang unang napagkakaitan ng mga benepisyo, lalong-lalo na mga OFW na matatagal nang nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Dahil nga po, inuuna ng mga OFW ang kapakanan ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Kaya hindi lahat ng mga OFW ay may mga ipon at hindi lahat ng muuwi na for good na ay may dala-dala pong mga pera. Sana nga po magkaroon ng programa ng ating gobyerno na matatagal nang nagtatrabaho sa ibang bansa. For example, minimum ng 10 years pataas ay makukuhang 10,000 pesos o higit pa. Actually, kayang-kaya naman yan ng ating gobyerno kung wala lang korupsyon sa ating bansa. Dahil sa Taiwan nga, kapag umabot ka na ng 12 years ay malaki ang ibabalik ng gobyerno ng Taiwan na tax return sa mga OFW or mga Pilipinong manggagawa doon. Pero bakit sa bansang Pilipinas kung sino pa ang mga taxpayer ay sila pa ang hindi qualified sa mga benepisyo at mga programa ng ating gobyerno? Lalong-lalo na kung isa kang OFW or kung may OFW sa ating pamilya. Dahil nakakalungkot sa ating mga ganitong eksena na 10 taong ka nang nagtatrabaho sa ibang bansa at pag nagporgod ka na at lumapit ka ng konting tulong sa ating gobyerno para panimula pero hindi ka qualified at wala kang makukuha kahit 5, mga kabayan. Lungkot lang ako dahil yung ina-expect ko na makakakuha ko financially assistant sa OWA, financial assistant sa OWA bilang isang OFW, wala akong matatanggap kahit konti. Alam mo yung active naman ako sa OWA, pagkakauwi ko, naghuhulog naman ako sa OWA. Ang tagal kong OFW, 13 years. Tapos sasabihin sa akin na hindi daw ako makakatanggap financial assistant. Dahil nga yung reason ko ay na-deport nga ako ng amo ko. So, nakaka-disappoint lang. Sana maging fair naman yung OWA. Kahit anong reason, basta OFW at active naman sa OWA, sana fair naman. Sana nakakatanggap ng financial assistant. Dahil ayun lang yung inaasahan namin, na katulad ko na umuwi ako nang wala akong pera, na inaasahan ko na yun yung magiging simula para makapagnegosyo ako. Sasagutin ko lang yung mga katanungan nyo dahil nga kaka-upload ko lang ng video about nga dun sa OWA. So marami nagtatanong sa akin kung meron daw ako natanggap na cash assistant kasi ay nang lagi nasa isip ng mga OFW lalo na pag umuwi sila ng Pilipinas kung makakatanggap sila ng cash assistant galing nga sa OWA. So eto po, sasagutin ko kayo dahil po naitanong ko po yan yung nagpunta ako ng OWA doon nga sa lugar namin na to. Tinanong ko siya doon sa member ng OWA, tinanong ko kung meron ako matatanggap na cash assistant dahil nga matagal na nga ako sa abroad, 13 years ako nag-abroad. So lagi natin iniisip pag uwi tayo, makakatanggap tayo ng cash assistant para ayun yung panimula ng pangnegosyo natin dahil ayun ang lagi sinasabi ng OWA na ayun ay matatanggap ng mga OFWs. So eto na nga, eto na ang chismis mga kachimay. So, sa lahat na nagtatanong about sa cash assistant, wala pong matatanggap. Lalo na yung mga OFWs na natapos ang kontrata, hindi minatrato ng amo, hindi nakulong,
at maayos naman ang kanilang pag-uwi galing sa Pilipinas. Wala kayong matatanggap na cash assistant galing sa OWA. Kung meron man, may nagbibigay na OWA, pero hindi naman siya kalakihan. So, ang nakakatanggap lang talaga ng cash assistant galing sa OWA ay yung minatrato ng amo galing sa abroad. So, ayun lang ang binibigyan nila ng cash assistant. Ayun lang yung kanilang pinapriority. Tayong mga OFWs na nakatapos ng kontrata, matagal sa amo at maayos naman ang pakikitungo ng mga amo natin sa atin. Pag uwi tayo ng Pilipinas, ang ma-assure lang na matatanggap natin sa kanila, na huwag naman sanang mangyari, pero kung mangyari man na magkaroon ng sakit, ang OFWs, magkaroon ng karamdaman at kailangan ng medical assistant, ayun ang matatanggap natin sa OWA. Makakahingi tayo ng tulong sa kanila sa medical assistant. Pero sa cash assistant, na sinasabi na 20,000 daw ang matatanggap ng mga OFWs, wala po silang matatanggap na 21,000. So, pinapasalamat ko na rin kahit hindi kalakihan yung natanggap ko, yung nagpunta ako ng OWA. At least biyaya yun galing sa OWA. So, nakatanggap ako ng bigas, ng delata, ayun nga, Colgate toothpaste. So, pinapasalamat ko na rin yun kasi hindi mo naman mapupulot ang halaga nun pag ikaw, diba? Hindi mo naman mapupulot yun eh. Kahit pa paano, diba? Pera din ang binili doon. So, ayun, pinasasalamat ko na rin yun kahit ganun lang yung na-receive ko sa OWA. Nagpapasalamat na rin ako. So, yun nga mga kachimay, sa mga nag-expect na mga OFWs na wala mga tatanggap na cash assistant. Kasi ang sabi sa doon ng member ng OWA, ang OWA naman daw kasi ay 2 years lang siya. At na-expire din daw po ang pagbigay natin ng hulog sa OWA. After 2 years mo, wala na siya. So, hindi siya katulad ng SS na pag ikaw naghulog ng SS, ay meron ka talagang matatanggap sa SS. Pero sa OWA, every 2 years lang. At hindi naman daw kalakihan yung ating inihuhulog sa OWA. So, 5,000 lang daw yan every 2 years. Or katulad ko, 13 years. So, ikinompute niya yung 13 years ko. Ang sabi, mga 5,000 lang naman daw yung aking naihuhulog sa OWA. So, ayun lang, mga kachamay. So, sa mga nagtatanong dyan, marami kasi nagtatanong, alam mo, pag pupunta ng OWA, laging iniisip kung may cash assistant, walang cash assistant. Meron nagbibigay na noon daw may nagbigay na cash assistant galing sa OWA, tagwa 1,000 yung binigay. Pero yung nagpunta ako, pagkain lang yung ibinigay, bigas, tsaka delata. Ang OFW na lang na income ang siyang tumataguyod sa ating ekonomiya. Tourism, bagsak. Foreign investments, deficit. Budget, deficit. Tourism, gross domestic product, OFW earnings. Yan ang tatlong tumataguyod sa ating ekonomiya. OFW income na lang po ang natitira. Kaya, respetuhin po natin sila at alagaan po natin sila. Pasalamatan po natin sila sa kanilang economic na support sa ating bansa. So, yun nga mga kabayan, nakakalungkot talaga. Tayong mga OFW na matatagal na sa ibang bansa at pag nagpurgod na ay wala po talaga tayong makukuha sa OWA.